patient, and si patient saka si IR, may kanya-kanyang plane yan. Ito yung plane ng tube, ito yung plane ng patient, ito yung plane ng image receptor natin. Ngayon, yung plane ng tube, ng patient, saka ng image receptor, as much as possible ng image receptor, at yung pagiging parallel na yon at tumutulong para yung actual na shape saka size ma-render sa IR as much as possible close doon sa true condition ng anatomy inside the patient body. And with respect to the central ray, dapat yung ating central axis ng radiation or nung X-ray beam natin perpendicular sa mga plane na yan. So yan yung usual na setup to prevent distortion. However, we can also deviate from this conventional relationship. Especially may mga anatomy kasi na hindi perfectly naka parallel or naka parallel dito sa tube sa IR. So kapag yung katawan ng pasyente nakakurba o kaya nakabaluktot, so to prevent that to be distorted yung image, yan di papasok na tayo dito sa tinatawag na image or shape distortion. Shape distortion. Nag-a-angle tayo. Sa mga cases na halimbawa sa coracoid process, yan, the coracoid process dun sa radiographic anatomy nyo sa scapula. So kapag yung pasyente naka-AP or naka parallel lang yung kanyang yung plane, yung anatomical plane, yung process na yon, yung projection ng buto na yon nakakurba. So kaya pag kinunan mo siya ng diretsyo, mukha siyang maliit. Pero in reality, nakakurba lang siya, mahaba talaga. So doon yung mga instances na dapat tayo mag-angle. Yan. Pero majority of anatomy, sumusunod naman sa anatomical position ng katawan. Kaya ito yung usual na setup natin to prevent this distortion. So ano ba tong mga distortion na to? So yung distortion na yan, may dalawang klase and brought by misalignment. So the foreshortening and elongation. So yung nakikita nyo dito sa image, ito yung elongation. Kapag ka naka-angle yung tubo, magmumuka yung image nung anatomy na mas mahaba kaysa doon sa actual dimension niya. Ang tawag natin doon elongation. Pagka naman yung anatomy ang naka-inclined or naka-angle with respect to the plane and the axis of the central ray, it will be projected na parang mas maliit kaysa dun sa totoong haba niya. So just like dito sa second picture. Ito yung yung totoong haba, pero yung appearance niya distorted dun sa ibang yung shape niya nagbago plus yung kanyang haba umikli. Yan dahil nga naka-angle siya yung anatomy with respect to the central ray or sa X-ray tube plane saka sa image receptor plane. So another way para na pwedeng mag-cause na itong elongation. Napansin nyo dito yung X-ray image receptor din or yung cassette or yung film, pagka naka-angle, they can also produce this tinatawag na elongation. Similarly dun sa nagawa ng X-ray tube, pagka naka-angle siya with respect to the anatomy. Ayan, so yan na. Kaya dapat alam nating ano yung orientation ng ating tube, patient, and IR, especially yung anatomy na main or under investigation so that we can adjust yung alignment netong mga planes na to in order to somehow project the anatomy under investigation as closely as possible dun sa true dimension niya. Yan, so yun yung importance ng alignment. Okay, so yan ito yung actual appearance niya. Katulad dito yung scapula. Speaking of scapula, yung yan yung coracoid process ito. Yan. So coracoid process maliit yan. So na mga perpendicular lang na na projection, pero kapag ka nag-angulate, makikita yung buong niya. So meron kayong subject kasi para doon, but just giving this one as an example. So ito yung elongation, humaba siya kaysa doon sa true size niya. Ito yung true size ng normal anatomy appearance. Foreshortened naman ito, mas umikli. Okay, so that is for the shape distortion, foreshortening and elongation. Tatandaan lang, kapag foreshortening, humaba kaysa dun, umikli kaysa dun sa true size ng anatomy. Kapag ka-elongation naman, mas humaba. So they all resulted into distorted shape na pwedeng mag-result into misdiagnosis pagka hindi siya na-correct.
Okay, and lastly, yung effect ng motion na pag-usapan naman na natin to kanina, unsharpness or blaring. So balikan lang natin ulit yung mga types. So voluntary kapag nakokontrol, involuntary pag hindi. So example dito ng voluntary, yung consciously nakokontrol ng pasyente, yan na pag sinabi natin wag gumalaw or tigil muna sa paghinga, ano siya, mapipigil niya. So basta pwedeng utusan ng pasyente yung kanyang body part na wag mo nang gumalaw or wag mo nang mag-produce ng motion, that is called voluntary motion. Samantalang yung mga involuntary naman, all those na hindi kayang utusan, and they are often two types yan. So kapag ka associated dun sa function ng anatomy, halimbawa yung puso, ang kanyang main function is tumibok para gumalaw yung dugo sa katawan, we call that one physiological. Yan na, physiological. Pagka naman yung yung dahil sa sakit niya, pathological. Halimbawa, may epilepsy. Yan, hindi talaga makontrol yung pangingisay. Yan, so that involuntary. Yan, involuntary na siya. Okay, so sa mga ganitong mga cases, meron tayong dahil nga number one enemy ng unsharpness or nung paglabo ng image natin yung motion, yung blaring na napoproduce ng motion, we have several technique in order to combat that. So but again, the first and foremost na pang-combat sa blaring ng motion, shortest possible exposure time. Again, ang pinaka-best, pinaka-maikling exposure time. Kasi kapag mas pinagtatagal mo, mas nagiging uncomfortable yung pasyente dun sa table or yung tendency na makunan yung paggalaw doon sa natin sa image natin tumataas. Kaya ang pinaka-best na solution palagi tatandaan, shortest possible exposure time na hindi naman ma-jeopardize yung exposure level. Yan na yung underexposed or ma-overexposed. Ayan, another technique na pwedeng gamitin, immobilization. So, next semester, meron kayong subject na magiging topic to, yung mga immobilizer or mga restraining devices na na ginagamit lang to as last resort pag yung pasyente hindi madaan sa pakiusapan o hindi makausap ng maayos na wag mo nang gumalaw. So, pwede siyang gamitan ng restrainer, yan mga straps or mga devices na pipigil para hindi siya gumalaw ng gumalaw. So however, hindi basta-basta lang na madaling gamitin yon. There must be a permission. So pag-uusapan niyo yung next sem dun sa subject na yon, and nga kasi siya pagka ginamit mo pwede kang makasuhan like false imprisonment, yan dahil pinipigilan mo yung pasyente against ng will niya. So I'm not going to divulge the excessive detail with regards to that kasi meron naman kayong subject para doon. But dito sa subject natin ang sinasabi lang niya, ito yung mga device or mga gamit na pwedeng ilagay or ikabit sa pasyente para malesen yung possibility na gumalaw siya ng gumalaw, thus resulting into blaring brought by motion. Ang pinaka-best, kung sakali man, so ang pinaka best solution palagi short exposure time. However, kung yung pasyente is nakakaintindi, let's say siya legal, wala naman siyang problem sa pag-iisip or nakokontrol naman yung katawan niya, you can maximize patient cooperation. Magbibigay ka ng clear instruction. Kaya kailangan marunong kayo makipag-usap sa pasyente. Hindi pa pwedeng makikipagtitigan lang kayo. So you need to establish the trust of the patient para kapag gagawin nyo na examination, yung pasyente susunod sa inyo na wag mo nang gumalaw, in-explain nyo ng maayos bakit kailangan na gawin yung instruction na yon for the success of the procedure at para to lessen yung discomfort na associated dun sa examination dahil nga prolong. Kasi pag mas lalong pinagtatagal mo, mas tumataas yung tendency na gumalaw si patient. Kaya kung madadaan mo siya sa masinsinang pakikipag-usap, good communication, you can deliver a clear, good instruction para sundin ka ng pasyente and malesen yung tendency netong problem brought by motion. Pero kapag hindi talaga umubra any of these, shortest possible exposure time. That is the best among all. Yan. So sabi natin, kalaban ang motion. However, hindi naman talaga totally. Yan, merong mga exception or may mga instances na pwedeng gamitin si motion to demonstrate certain anatomy.
Yan. So example nito kasi ang motion nga nagge-generate ng unsharpness or paglabo, meron tayong mga procedure na by next year, pag-usapan yung next year level nyo, yung may mga procedure tayo na pwedeng gamitan ng blaring effect. Halimbawa sa eto sa leeg. Dahil nga merong bungo, yung lahat ng buto ng leeg, hindi na siya nakukunan ng karaniwan ng buo. However, halimbawa, pwedeng gamitin yung effect ng motion to blurred out or para palabuin yung nakapatong na anatomy. Halimbawa, yung mandible, etong panga. So yung mandible, pagka habang ine-x-ray yung leeg, pinagalaw mo siya, pinag-move, yung mandible, siya, mag-blurred out or lalabo. And makikita mo na doon yung buong cervical region or yung lahat ng buto na bumubuo sa may leeg. And so dahil na blurred out yung image ng mandible brought by the motion. Yan, may tawag doon or pag-uusapan niyo yung next year level. Yan. So but basically ang ano lang dito, ang gusto ko lang i-point out, hindi palaging kalaban ng motion, pwede rin natin siyang gamitin in order to take advantage para makita yung mga anatomy na mahirap ma-demonstrate, especially brought by anatomical superimposition. Yan. So basically, yun, and lastly siguro sa fluoroscopy, kailangan dahil nga ang fluoroscopy, pinapakita niya yung motion, yung dynamic activity ng mga anatomy under investigation. Yan, important talaga dito yung motion. Mapakita niya yung motion ng mga object. Kaya hindi talaga palaging masama si motion. Majority of the time, yes, nagpo-produce siya ng blaring, pero pwede rin natin gamitin yung effect na yun para magamit natin for demonstrating certain examination. So basically hanggang dito ang coverage natin and hopefully you learn something from this. So see you for the continuation.